Ano natin haharapin at pakikitunguhan ng mabuti ang mga negatibong taong ito? Definitely, whatever we do, wherever we go, we will encounter these kinds of people who will always think negatively about us. What shall we do whenever we get in contact with negative persons in our lives? The first one, do not follow your emotions. Hindi niyo po ba napansin sa Biblia, sa mabuting balita, kapag may kumokontra kay Jesus, hindi siya agad nagagalit. Hindi agad umiinit ang kanyang ulo. Hindi naman siya nagbuibwisit. Mahinahon pa rin niya na kinakausap ang mga taong ito. Payapa pa rin siya, malamig ang kanyang ulo sa pagtuturo. Tinutuwid pa rin niya ang baluktot na pag-iisip ng mga tao. My dear friends, if you follow your emotions, you will become blind. You will get lost and you will regret things that you should have not done or said in the first place. Nakakabulag po ang pagsunod sa ating mga nararamdaman. Yes, your feelings are always valid, but your behavior is not. Remember that. If you want to see rightly always in your life, then bring your emotions to God. Do not hold on to your emotions. Do not keep your emotions bottled up. Dahil tandaan nyo po, pag tinatago nyo ang inyong nararamdaman, darating ang araw, sasabog at sasabog ka. At pag sumabog ka, mangangalat ka. Pag sumabog ka, may masasaktan ka. Hindi lang ikaw. Kung hindi, ang ibang tao na in the first place, hindi naman dapat masaktan. Amen? Kasi kung palagi mong sinusundan ang iyong nararamdaman, masisira lang ang buhay mo. Halimbawa, kung meron kang nakaalitan sa traffic, madali lang po nabunutin mo yung iyong baril. Barilin mo, patayin mo, yung taong yan. Pero nang mangyayari, makukulong ka. Hindi naman pwede na pag pinatay mong isang tao, ganun ba kadali? Nakakausapin mo ang pamilya niya, hihingi ka ng dispensa, sasabihin mo, joke lang po ha? Hindi po joke ang makapatay ng ibang tao. Amen? Kung ayaw mo ng asawa mo, madali lang naman. Hiwalayan mo na yan. Pero, ang malungkot na kwento, sinong kawawa? Kung hindi po ba ang mga bata? Amen? Naiinis ka sa isang tao. Sige, madali lang. Nandiyan ang iyong cellphone, nandiyan ang iyong laptop. Pag-post ka sa wall mo, sa Facebook, sa social media. Napakadali na doon mo ilabas ang iyong emosyon. Tao ka lang naman eh. Pero, anong epekto nun? Sinong magiging katawa-tawa? Sinong pag-uusapan ng iba? Walang iba kung hindi ikaw. Wala naman kaalam-alam ang ibang tao, pero binubuksan mo ang pribado mong buhay sa kanila na hindi naman dapat sila makialam sa iyo. Tingnan mo, dahil sa iyong ginagawa, sino pa nasisira? Hindi yung kaaway mo, kung hindi ikaw. Pinapakita mo lang na wala kang kontrol sa isip mo at sa iyong damdamin. Understand, my dear friends, that the devil doesn't have to come if you cannot control your emotions. Hindi kailangan dumating ng demonyo at sirain niya ang buhay mo. Kung ikaw mismo nagpapadala ka sa iyong nararamdaman, sa iyong emosyon. Kasi kung susundan mong iyong nararamdaman, sira na ang buhay mo. Hindi na mag-aaksaya ng oras ang demonyo sa iyo kasi sira ka na. Dahil nga, nagpasira ka sa pagsunod sa iyong nararamdaman. Kaya nga po, balikan niyo ang sabi ni Jesus. Hindi kayang pasukan na masamang espiritu ang isang bahay, ang ibig niya sabihin ang isip, ang puso, ang damdamin ng isang tao, kung ito ay maayos, kung ito ay malinis. Para pasukin ng demonyo o ng masamang espiritu ang taong may malinis, matuwid at maayos na kaisipan at kalooban, ano kailangan daw niyang gawin? Magsasama pa siya ng mas maraming masamang espiritu at demonyo. So, if we put into order our minds, our hearts, our spirits, if we follow always the will of God, then the evil spirit will leave us alone.
understand, my dear friends, that to be calm is a superpower. People who remain silent and peaceful, even if they are disrespected, are really powerful. Hindi kahinaan ang hindi pagsagot o pagtugon sa mga taong nagbabastos sa iyo, sa mga taong naninira sa iyo. Hindi po kaduwagan ang pananahimik lang. Pagkatapos mong sabihin ang iyong side, okay, pagtanggol mong iyong sarili, pero wag mong hahayaan na hilahin kanila pababa, subukan mo. Huwag mong pansinin ang mga nanlalait sa'yo, ang mga nagbababa sa'yo, mga nagchichismis sa'yo. Ano ang mangyayari sa kanila? Ano magiging tugon nila? Ano magiging reaction nila? Lalo silang maiinis. Lalo silang magagalit. At ang tanong, sino talaga ang talo? Ang taong galit o ang taong tahimik? Answer that question. The real losers in life are the people who gets angry and upset. Amen? So kung merong negatibong tao sa iyong buhay, maging kamukha ka ng Panginoon. Sagutin mo sila, tuwid mo yung mga paninira nila sa iyo, pero pagkatapos mong ginawa ang lahat, tumahimik ka lang, kontrolin mo ang iyong emosyon, at sumunod ka sa kagustuhan palagi ng Diyos. But secondly, distance yourself from negative people. Why? Bakit napakahalaga po nito? Because negative people will ruin your life. Hindi nakakatulong, hindi makakaganda sa iyong pag-iisip, sa iyong mental health, sa iyong buhay, yung mga negatibong tao. Dalawa lang naman ang naninira sa buhay natin. Una, ang iyong masamang pag-iisip. Pero pangalawa, ang iyong pakikisama sa mga masasamang tao. Kailangan kang maging tapat, honest. Ito bang aking mga pinakikisamahan ay nakakatulong sa akin o nakakasama? Tingnan niyo po kung ano sinabi ni Jesus. Kung mag-aaway-away daw ang kampon ng demonyo, babagsak ang kanyang kaharian. So ibig sabihin, kahit ang kampon ng masama, ng kadiliman, ay kailangan pa rin ng pagkakaisa. Inaalis nila ang naninira sa kanilang pagkakaisa dahil kung merong isa na hindi nila kasangga, hindi sila magwawagi sa kanilang plano na maghasik ng kasamaan at ng kadiliman. Kung nga ang demonyo, ayaw niya na may kontra sa kanya, naninira sa kanya, bakit po tayo ang hilig natin na tinitiis yung mga kontra, negatibo, toxic na tao sa buhay natin? May napakaganda pong quotation na nabasa ko recently. Sabi, one tree can make 1,000,000 of matches, but it only takes one match to burn 1,000,000 trees. Ang ganda po, no? Ang isang puno kayang makagawa ng 1,000,000 na posporo. Pero ang isang maliit na posporo, kaya niyang sunugin at sirain ang marami, milyong-milyong puno. Ano pong ibig sabihin? Pinapaalala po sa atin nito, ang isang masamang pag-iisip o isang masamang tao sa ating buhay ay makakasira ng napakaraming bagay sa ating buhay, lalong-lalo na ang ating mga plano at panaginip. Ang isang masamang tao, kahit na anong gawin mo, kung masama ang kanyang ugali, siyang magiging hadlang sa iyong panaginip at plano. If you encounter a negative person, take a step back. Yes, learn from them. And yet, if you feel that you are hurt, if you feel you are abused, then start to pray for that person. Jesus always taught us to love people who hurt us. Pero pansinin niyo po, dun sa turo ng ating Panginoon, palaging kasama yung pagdarasal. To pray for people who have hurt us is also a sign of our love and compassion to them. Don't be so close to people who have hurt you. You might get burned. Nakakapaso, nakakasunog, at nakakasira ang mga negatibong tao. Alam niyo po kung ano ang nakakabigla. And I think this is also our good news. That God does not think negatively of us.
Kaya po ang dami na nating kasalanan sa Diyos. Kaya po ang dami na nating atraso sa Kanya. Tayo po ang sama ng ating pag-iisip minsan sa Diyos. Pinagdududahan natin siya. Pero kahit na tayo'y mapasama, hindi magiging masama ang isip ng Diyos sa atin. And another good news, that even if we become negative, even if we continue to sin, God in His love and mercy will continue to become present for us, will continue not to leave us, will still love us until the end. Remember that no matter how negative you will become, no matter how sinful you will become, God will stay with you because Jesus loves you. God wants you to become positive and holy like Him. Pag may naninira sa'yo, anong ibig sabihin? May naiinggit sa'yo. At pag may naiinggit sa'yo, anong ibig sabihin? Ang demonyo, buhay na buhay sa taong iyon. Nasabi sa ating first reading, death was not created by God, and God does not rejoice in the destruction of men. Ang kagustuhan ng Diyos ay mabuhay ang tao, magpasawalang hanggan. Kamukha niya, kawangis niya. Pero dahil sa inggit ng demonyo, pumasok ang kamatayan sa tao. Ayan, alam na natin, mag-ingat tayo pag tayo ang naninira sa iba. Kasi ibig sabihin, naiinggit ka. Mag-ingat ka pag naiinggit ka sa iba. Kasi ibig sabihin, buhay na buhay ang demonyo sa iyo. Pumasok na ang demonyo sa isip at sa puso mo. Sino pong pinakamagaling na guro? Who do you think is the best teacher? Siya po ba yung dalubhasa, yung nag-aral ng masteral, PhD, merong titulong doktor? O kaya yung stricto, yung kinakatakutan ng mga bata, yung nanginginig sila pag nakikita pa lang nila o naririnig na parating siya? O kaya naman yung mabait, yung sweet, yung panay niyang nag-iisip ang kanyang mga estudyante at pupils? O kaya naman yung marami ng experience, matagal-tagal na rin sa pagtuturo, isa ba siya sa mga pinakamahusay at magaling na guro? Kung tatanungin natin ang ating Panginoon, si Jesus, sasabihin niya, isa sa mga pinakamagaling na magtuturo sa atin, isa sa mga pinakamahusay na guro ng ating buhay ay ang ating mga kaaway. The best teacher are our enemies. Yan ang sinasabi niya sa ating ebanghelyo. Ang mga eskriba, ang mga pariseyo, pakinggan niyo sila. Sundan niyo ang turo nila, pero huwag niyong gagawin at susundan ang halimbawa nila. Ang mga eskriba, ang mga pariseyo ay kaaway ng ating Panginoon. Hindi gusto ni Jesus ang ugali ng mga eskriba at pariseyo dahil hindi sila totoo. Ang tawag niya sa kanila ay mga hipokrito. Sila'y mga plastic, nagbabalat kayo. Pero kahit na hindi niya sila gusto, tingnan niyo po kung anong inutos niya. Matuto kayo sa kanila. Because even our enemies can teach us something. Why can our enemies be our best teacher? For one, because we cannot forget our enemies. Magaling, mahusay, na guro ang ating mga kaaway dahil hindi mo sila makalimutan. We always remember them. We always think about them. At hindi ba magaling na guro ang isang tao pag hindi mo siya makalimutan? But secondly, our enemies are good teachers because they teach us on how to become good and loving by contrast. Tinuturuan tayo ng ating mga kaaway paano
maging mabuti, paano maging mapagmahal, paano maging banal, paano. Wag mo silang susundan, wag mo silang tutularan. That is how we learn from them. We learn from them by contrast. How not to become like them. Sa pamamagitan ng ating mga kaaway, nakikita mo kung ano yung mali, kung ano yung hindi tama. Ang turo nila, kung gusto mong maging mabuti, kung gusto mong maging banal, kung gusto mong maging mapagmahal, wag mo silang susundan. Wag mo silang tutularan. Do not be like them. Sino ba ang iyong kaaway? Sino bang mga plastic sa iyong buhay? Sino bang iyong mga kinamumuhian? Baka ang iyong biyanan, isa sa mga kapitbahay mo, o baka ang asawa mo. Sino man yan na nakakasakit sa iyong kalooban, may tinuturo yan sa iyo. Hindi siya baliwala sa iyo. Mahalaga siya dahil meron siyang mahalagang tinuturo sa iyo. Sa susunod, makaharap mo ang mga kaaway na ito. Sa susunod na makaharap mo ang mga taong ayaw mo, masalamat ka dahil pinadala sila ng Diyos para maging guro mo. Ginagabayan ka sa isang pagkatao na mabuti at banal.